din kami. Actually, nire-review kasi namin yung BDRM plan po ng mga barangay po namin. So, ito po yung Ardana report po namin, 01 po. May mga brief lang po na kaunti at may mga photo documentation din po kami. Dito po kasi, right after nung bagyo, nakapag-clearing operations na po kami together with the PDRRMO po at Coast Guard na hinihingi namin augmentation. Kasama na rin po yung mga barangay councils po. So, nakapag-distribute na rin po kami kaagad na with distribution ng Monday po. So, yung situational overview po, location po is Pangasinan. Type of disaster is typhoon. Date of occurrence is on November 9, 2025. Local authorities, persons interviewed, barangay captains, principals, and local constituents mo. So, tinawag din po namin kasi dito yung mga schools, representative ng school, kasi lahat po ng schools is napuntahan namin, except po doon sa dalawang school, sa Bugtong po, kasi nahirapan po kami makapunta po doon, tsaka yung Island Sitio po, which is yung sa Abunsya. So, yung Abunsya po kasi is magbubuot po kami ng around mga 1 hour po mahigit. So, yun na lang po ang dalawa ang hindi namin napuntahan talaga. Pero lahat po ng schools na ocular inspection namin mismo po. So, affected population po natin sa barangay po, lahat naman po ng barangay namin na 27 is meron mga affected na families and persons. Sa total of families na 2,291 at 7,110 naman po na individuals. Yung mga yan po ay outside at saka inside evacuation po sila. Luckily po, ang nag-open po kasi yung Greater Daising po na church dito, pero medyo madami po yung na-occupy po nila na evacuees po namin at maganda po yung church. So sa damages to aquaculture base po doon ito sa base po ito doon sa report po ni Ma'am Vicky. Kayo na po mag-discuss? Or diretso pa na po? Diretso pa na po. So the description ng damage po is motorboat po tayo. Totally damage na 21 po. Estimated amount of cost po nung nasira is 880,000. 5 nets po, totally damage na dalawa, so 30,000 po siya. Sa fish pond po, total damage na 1 hectares is 15,000. Then milkfish na totally damage po is 5.30 po natin, 5.30 hectares naman po. Ang cost po niya is 3,200,000. Then sa milkfish po na totally damage na 1.5 hectares, amounting to 562,500. At doon naman po sa Bunny May na 5 hectares is 90,000 po. Total amount po ng 4,777,500. So yan po yung damage na aquaculture. Kung mapapansin po natin mga ma'am sir, mas mabilis po ito compare po noong Emong po. Kasi itong buwan po wala po kaming experience sa pagbaha. So yung hangin lang po talaga. Kaya mas maliit po yung damages po sa aquaculture. So ito yung mga nasirang mga bangka. Usually po ito yung mga nandun sa may sitio ulanan, kakapsur. Kasi medyo malaki po talaga yung kakapsur at saka sentro tumato. Sentro tumato. Ayan po. Ayan po. So ito po yung mga fish pan ma'am. Next. So sa damage naman po sa livestock, siguro mas kabisado nyo kayo mag-present. Sige naman, para mabilis tayo. Ayan po. Mas may explain po niya. Magandang hapon po sa inyo. Sa crops naman po tayo, mayroon kaming total na 35 farmers sa rice commodity po namin, which is estimated na 671,196 yung damage. Yung sa high value crops naman po namin, yan po,
Mostly vegetables at saka sa watermelon po. Mayroon kaming 49,767,000. At saka sa mga corn, mayroon kaming affected farmers na 73, which amounting to 1,126,000 ang process po nila. So, at doon naman po sa livestock, and poultry po namin ay mayroon kaming estimated losses na 39,200. So, overall po, mayroon kaming 51,604,000 na losses sa agriculture and sa poultry and livestock. So, thank you po, Ma'am Vicky. Yung sa mga damage in infrastructures naman po, halos lahat po ng mga eskwelahan po dito is na-damage din po. May reported pa po na totally damage. Mayroon din po na de-roof, mayroon din po yung nawala po yung ceiling. So, ang total estimated cost po namin is ayan po. So, lahat po ng classrooms na, schools na pinuntahan po namin, classroom namin, 27, 14, so, bali yung na-assess po namin is 37 schools, except po yung dalawa pupuntahan pa lang natin. Amounting to, yung sa ang Babae Elementary School po is 260,000. So, nandyan po yung mga na-damage po. Then, Apuraw naman po is 220,000. Arwas Elementary School, 150. Dun sa Baldag Elementary School po, no damages po kasi yung mga previous na na-damage daw po is reported na daw po nila doon sa DepEd dati. So, hindi na nila sinama kasi wala naman na pong nasira pa. Then, sa Balugsur National High School, ano pa? Balugsur Elementary School, 30,000. Then, Balugsur National High School, 30,000. Actually, sa Baldag po kasi, sir, ma'am, meron po yung building po doon na na-collapse na po noong EMONG. I-identify po kasi nila, ako po mismo yung pumunta doon. In-identify na pala nila na condemned na po yun kasi bumigay po talaga yung classroom. Then sa Calabang Elementary School, amounting 220,000. Central Lumay Elementary School, 250. Culayo Elementary School, 470,000. Dakap Norte Elementary School, 190. Dakap Norte National High School, 490. Dakap Sur Elementary School, 80,000. Garita Elementary School, 410. Garita National High School, 280,000. Iwak Elementary School, 300,000. Makabit Elementary School, 310,000. Masidam Elementary School, 180,000. Baniis Integrated School, 650,000. Dito sa Baniis Integrated School po, baka pasama din po kami sa DPWH po kasi yung PubCore building po nila, upon assessment po, since nakita po namin na nung lumindol po pala no, prior nung bagyo, nagkaroon na po pala ng bitak yung building na yun. Pero sa mga engineering po, sino po sa engineering? Yung sa engineering sa po, sir, yung biga po, sa ang tawag po ng biga, beam, tapos yung poste po. Actually, yung poste na yun po, nung way ba 2 years ago po, nireport ko na rin po yun na yung poste po niya, nag-crack na rin po. Mayroon ang sabi sa amin dati, okay lang daw yun, superficial. Pero nung nagtaka po ako kasi, tinatanong ko kasi lumalabas na po yung bakal. Tapos nung upon-assessment po, mismo, pasensya na po, nurse by profession po, hindi ko po alam yung mga terms dyan.
sinabi ko po ng kinakalawang, tapos parang lumiit na po yung bakal. Then nung hindi na po ako sinama sa sumunod na mga assessment po nila, nag-reinforce po sila. So, palibot po may bakal, tapos doon sa posting yun. Pero ngayon po, lumalaki na naman po yung beam po na dalon sa taas, nagkaroon na naman po ng cracks po doon. So, parang yung consistency ng building yata, nandito po yung kasama pa namin from engineering, parang hindi po niya kaya na magbuhat pa ng maraming bakal. So, ang suggestion po ng engineering office po doon is huwag po nang gamitin for the safety po ng mga estudyante. So, hindi namin ma-assess talaga kasi baka iba din yung assessment ng DPWH po doon sa engineering office. Pero babalikan po namin yun kasi nilagyan na po pala ng plate yero po kasi nahulog-hulog na po pala yung mismong beam po niya. May mga maliliit na semento at bato na po na nahulog. So ang ginawa nila, nilagyan ng yero. Yun po, baka pwede nyo kaming samahan po doon kung pwede kayo ngayon para ma-assess po natin. Then sa buwan naman po, Bani West Central School, 60,000 lang po siya. Kinawayanan ng Elementary School is 250,000. Kinawayanan ng National High School 280. Sa Bugtong po, ito po yung sinasabi po namin na hindi pa po namin mapuntahan. Medyo sobrang layo po talaga. Boundary po siya ng Agno at saka Bani. So, liblib po talaga. Pero itatry po natin pupuntahan yan. Then, Ranao Elementary School is 280,000. Ranao National High School is 280 din po. Ranao Miloco Elementary School amounting to 340. Then Ranao Miloco National High School 390. San Jose is 190. Bani National High School 390. San Miguel Elementary School 400,000. San Miguel National High School is 410,000. San Simon Elementary 1240. San Vicente is 220. Chop Elementary 420, Chop National High School 310, at Clipper Elementary School 260, Tugi Grande Elementary is 50. Based po doon sa principal po ng San Miguel Elementary School na siya din po yung principal po doon sa Abunsyang, mas marami daw po ang na-damage po doon. So, nire-ready na po namin din yung RD na team po namin para makapunta at ma-assess po mismo. Kasi sabi, parang na-diroof daw yata yung ibang classrooms po doon. Kaya medyo pahirapan po kasi pagpunta talaga po doon. So, next po. Sa damage houses naman po, total na lang po, totally damage po natin is 33. So, meron po tayong partially damage na 1,133. Ito po, may mga dumadating pa naman po na reports from the barangay. So, idadagdag natin po yan. At bigyan naman po tayo ng kung kailan din po yung hinihingi ng PDR na mag-terminal report. So, wala pa naman po binababa ang PDR na terminal report. Tama po, sir? Or meron na po? Wala pa pong minessage sa amin na terminal report sa mga damages po. So, ongoing pa rin po yung pagngangalap po ng LGU po natin para doon sa mga na-damage po na barangay. Aside po dyan, yan po yung mga na-damage lang po itong uwan po. Hindi po kasama po dyan yung mga na-damage noong EMO. Then, yan po. Yung sa mga roads and bridges naman po, partially damage po yung Ilocos Babae Bridge, yung sa Primicias Bridge. Siguro dahil na rin po dun sa tagal na rin ng yung approach po na sinasabi po nila sa engineer, yun po, bumaba na po talaga. As mataas po yung bridge mismo. So, prone na rin po siya sa accident. Then sa health facilities po, as based po dun sa report po ng MHO po yan, may partially damage po sa Manong Norte Barangay Health Station, Tugi Grande Barangay Health Station, at San Simon Barangay Health Station. So yung mga roof po na yan, since may mga extra pa po tayong mga tolda from OCD, nakapagbigay naman po tayo para at least magamit po agad yung health centers ng mga yan, barangay health centers. Sa government buildings po, senior citizen building po sa municipal, partially damage yung mga glass door po niya.
Balugsur, partially damaged yung roof. San Patoma Barangay Station, damaged roof from Miloco. Yung sa gymnasium po nila, partially damaged din po. Sa San Simon, yung sa multipurpose building 5, roof ceiling, covered court, tsaka Child Development Center po ng ceiling po nila. Next. Yan po, sa school buildings, yun po yung na-discuss ko kanina. So, residential houses po, partially damaged po na total na 1,133, totally damaged houses of 33. Then sa lifelines naman po, may mga solar lights din po na reported na. So, yung iba po is ginagather pa po yung mga solar lights po nila, 30. Ayan po. So, kung may ayan po yung mga initial disease assessment and checklist po natin. Sa health po is repair of damaged barangay stations, repair of damaged ambulance, additional ambulance, psychosocial support program for affected population. Sa food and nutrition naman po, food packs for affected families. Although lahat po ng affected naman po is nabigyan lang po namin kaagad. At kasama po si Mayor po sa nagatid ng mga relief goods. Wash commodities naman po. Sa madagdagan po yung jerrycans at water purifier at hygiene kits po. I heard po from MHO, may kukunin niya kasada tayong nakuha na po. Nakuha na po. Sensya na po, hindi na po tayo nakapag-deploy doon, sir, kasi paparating na yung malakas na hangin. So at least nakuha na. Ilan po yung nakuha natin doon, sir? 20 na hygiene kit, 20 na jerrycan. So maraming salamat po sa DOH. Then sa shelter and NFIs po, GHDs, construction materials, sa communication naman po, luckily po, yung communication po, pagkaroon naman po ng contract, intact naman po ang communication, hindi po nakat sa amin. So sa education, immediate inspection and repair of damaged school buildings lang po. At yun nga po, hindi pa po namin pina-occupy yung school na isa para sa safety po ng mga bata. At nag-shift po sila sa modular mode of learning. So, yun lang po. Kung may mga katanungan po mga ma'am sa different agencies po, sa PHO po, nandiyan na po si Sir Errol. Sa Provincial Engineering Office, nandiyan po si Engineer Marimar, at si Engineer Norman, at saka si Madam Medrano, nandiyan po. PDR po, nandito po kami ni Kem. Sa agriculture po, nandun po si Ma'am Vicky. Ma'am Vicky, kayo lang po. Sa education sector po, nandun po si Sir Edgar. Nandun din po ang aming MPDC. Siyempre sa MSWDO po, nandito po ang aming si Angel from MSWDO. So, kung may katanungan po kayo, may data po kayo need, nandyan po sa kanila mga ma'am sir. May papakita lang po kami dun sa mga damage po doon sa Maywan kasi sabi ni Sir Kenneth, medyo malayo po kasi yung area na to. Ayan po, actually, damage po ito noong kasagsagan ng malakas na hangin. May ilan sila nasa damage? 13 po na totally damaged houses po. So, yan din po. Nire-review na rin po namin ngayon together with the MPDC, Sir Juncel, para yung area na yan po, since lupa nga daw din po nila, pero pinapanda po namin ngayon yung sa zoning ordinance para hindi na po sila magpatay ng bahay dyan. Actually, nandito din po yung PDRMO ng ilang weeks para doon sa project paraan. Na-identify nga po yung mga yan high risk. High risk for tsunami, high risk for storm surge, gale force. Pero ayan po, hindi pa po nape-present po yung project paraan sa kanila kasi babalik na sana sila noong 14, hindi po natuloy. Ganyan na po yung nangyari. So, balak po kasi sana namin itong sa project paraan na pinakita din sa ating mayor na doon sa report po na yun,
yun yung isa sa mga basis po natin na ilipat po sila kasi karamihan po ng mga may bahay dyan is may bahay din po sa housing. May bahay kasi sila dyan bago pa mapatayo yung housing at nagkaroon pa rin sila ng bahay doon. Pero inayos nila yung mga bahay nila. Pero ganyan po parati yung situation. So nililipat na po natin kasi facing West Philippines Sea kasi siya, Sir Kenneth. So talagang kung maalala nyo yung Typhoon Paing na naman ng gale force, doon ko po na-experience talaga yung alon na parang gabinding kalaki tapos may daladalang bato na ng babato. Literal po, may dala siyang bato, binabato sa amin. Ganun po. So mahirap po kaya based po sa aming mayor, thanks mayor kung ano yung pwedeng magandang plan yung sa project para pwede po natin kasi sila na ikayatin nila, ilipat na lang yung bahay na since may mga bahay sila na iba pa naman. Yun lamang po, kung may mga katanungan po, feel free po sa mga offices na nandyan po. Maraming salamat po at magtanong na lang po kayo mga officer. Doc, nandiyan na po si Sir Eka. Sir, kung